ipinakita ng India ang kanilang warship na nasa pier ng Maynila na kayang dumitek ng mga submarine na isa sa mga pwede raw itulong sa pagdepensa ng ating mga dagat. We fully support our Philippines friends in their efforts to ensure that whatever happens in the seas respects the constitution of the seas, the UNCLOS, and various associated agreements and outcomes. Dagdag ang India sa humahabang listahan ng mga bansang sumusuporta sa Pilipinas, lalo't kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang hepe naman ng Armed Forces ng Amerika nakipag-usap sa hepe ng ating sandatahang lakas. Willing silang tumulong sa atin dahil nga dun sa ating Mutual Defense Treaty, nakasaad doon na if an armed attack happens on any one of us, the other party to that treaty should be able to support the other. Pero sa ngayon, hindi kailangan yan dahil hindi pa raw armed attack ang turing sa paggamit ng water cannons, kaya wala pang act of war. Ang usaping armas ang sentro ng unang Indo-Pacific Perspectives on Autonomous Weapons System Conference na ikinasa sa Pilipinas. Natalakay rito ang masama at delikadong epekto ng pagkasalay sa Artificial Intelligence o AI sa pag-operate ng armas. The most apparent risk arises from the development of machines and weaponry that are potentially lethal and can operate without meaningful human control, run by algorithms that are empowered to undertake decisions involving human life and death. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News.